Libra, Sun, Moon at Rising. Today, ang ating weekly reading for you, Libra. Makinig hanggang dulo, baka para sa'yo ang message na to. Channeling your energy. Your soul calls here. At bago tayo pumunta sa ibang area, gusto kong tumingin muna tayo ng mas malalim sa money at health energy mo ngayong linggo. At unang-una pa lang sa financial side, may pakiramdam dito na marami kang gustong ayusin pero hindi sabay-sabay kayang hawakan. Parang may isang bagay kang inaasahan financially, payment, income, client, opportunity o pera na dapat sana nakapasok na. Ayan. Pero hindi naging kasing smooth na plano mo, no? May energy din ng pagod dahil ikaw mismo ang nag-a-adjust. Kapag may delay o hindi natuloy, ikaw ang naghahanap ng paraan para mabalance ulit ang budget. Pero Libra, hindi ko nakikita na completely close ang money flow mo. Ang mas malakas dito ay uneven ang pasok at labas ng pera. May possibility na may maliit o moderate na financial relief na darating pero kailangan mong maging disciplined sa spending. Iwas muna sa impulse buying, pagpapautang dahil naawa ka o pagkuha ng bagay na hindi naman urgent. At may isang mahalagang message dito, huwag mong sukatin ng financial progress mo based sa bilis ng progress ng ibang tao. May sarili kang timing, Libra. Tingnan natin ang health. May specific energy dito. Ang unang lumalabas ay stress-related, exhaustion, ganun. Parang ang katawan mo ay humihingi ng pahinga dahil overloaded ang isip. Particularly, bantayan ng sleep pattern, digestion, stomach area, energy levels, at tension sa katawan. Kung napapansin mong madaling mapagod, hindi restorative ang tulog, parang mabigat ang katawan pagising, sumasakit ang ulo dahil sa tension o nagiging sensitive ang tiyan kapag stress. Ito yung area na gusto kong bigyan mo ng atensyon ngayong week, Libras. May possibility din na irregular ang routine mo, late sleeping, skip meals, inconsistent na hydration, o sobrang busy kaya nakakalimutan mong alagaan ang sarili. Hindi ito diagnosis ha, Libra. Tarot is not a substitute for medical assessment. Kung may persistent pain, unusual symptoms, worsening condition o may concern kang matagal nang nararamdaman, mas tama pa rin na magpatingin sa healthcare professional. Pero spiritually ha, ang message dito ay very clear. Hindi mo kailangang hintayin na maubos ka bago mo bigyan ng pahinga ang sarili mo. This week, mas magiging helpful sa'yo ang consistency kaysa extreme changes. Ayan, Libras. Sa pera, control at balance. Sa katawan, rest and routine. At emotionally, wag mong dalhin lahat ng sabay-sabay. Libra ha, may energy din dito na parang unti-unting bumabalik ang sense of control mo kapag tumigil kang piliting ayusin lahat sa isang araw. At kung may financial concern kang matagal nang iniisip, wag agad isipin na wala ng solusyon ha. May movement pero kailangan mong maging patient at practical sa decision mo ngayong linggo. So Libra, alagaan mo muna ang foundation mo, katawan, energy at financial discipline. Kapag stable ang foundation, mas malinaw mong makikita kung saan talaga dapat ilagay ang effort mo. Libra, ngayon naman tingnan natin ang love at career energy mo ngayong linggo. At dito mas ramdam ko yung theme ng attraction, impatience at mixed signals. Sa love, may isang connection na hindi completely cold. May attraction dito, may curiosity at may emotional interest. Pero ang problema, hindi pantay ang consistency. Pwedeng may taong very expressive kapag gusto kanyang kausapin tapos biglang nagiging distant. Or ikaw naman ang nakakaramdam na parang kailangan mong hulaan kung ano ba talaga ang intention niya. Kung may ka-relationship ka, possible na may maliit na issue tungkol sa time, attention, responsibility, or effort. Hindi naman ibig sabihin na wala ng pagmamahal. Ang concern is kapag ang isang tao ay pagod,
frustrated, or emotionally overwhelmed, pwedeng maging mabilis ang reaction at mahirap mag-usap ng mahinahon. Kaya Libra this week ha, wag mong piliting makuha ang sagot sa pamamagitan ng pressure. May tendency kasi na kapag hindi malinaw ang behavior ng isang tao, gusto mo magkaroon agad ng explanation. Pero may isang energy dito na nagsasabing observe the pattern, not just the moment. Kung single ka, may possibility ng flirty or exciting interaction. Pwedeng message, conversation, social media interaction, invitation, or someone suddenly showing interest. Pero don't confuse chemistry with commitment. May attraction, yes. May spark, yes. Pero tingnan mo kung may consistency pagkatapos ng excitement. At kung may taong gusto mong kausapin, mas maganda ang simple at sincere approach kaysa mind games. At may energy rin dito ng emotional opening. Someone may become softer, more receptive, or more honest about how they feel. Hindi necessarily dramatic confession. Minsan maliit na gesture lang. Pero mararamdaman mong may sincerity ito. For those in complicated situations, don't force a decision this week based purely on emotion. Now, nararamdaman ko, career, nakikita ko ang isang importanteng warning. Huwag mo kakuin ang trabaho ng lahat. May possibility na ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nagsosolve, ikaw ang nagko-compensate kapag may ibang taong hindi ginagawa ng maayos ang part nila. Kung employed ka, possible na may issue involving teamwork, communication, workload, or someone who is not cooperating properly. Kung business owner, freelancer, creator, or self-employed ka, be careful sa partnerships and agreements. Make sure malinaw ang responsibilities, payment, deadlines, at expectation. Huwag puro verbal agreement kung pera at trabaho ang involved. At may isa pang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Don't let frustration make you quit something that still has potential. May career May career energy dito na parang mabilis ng gusto mong resulta. Kapag hindi agad nangyari, gano'n, no? Pwedeng pumasok ang thought na baka hindi para sa akin to. Pero Libra, hindi lahat ng slow progress ay failure. Sometimes, you're simply being asked to adjust your strategy. So this week, choose consistency over impulse. Kung may opportunity na exciting pero hindi malinaw ang terms, slow down ha. Kung may taong attractive pero inconsistent, please observe mga Libra. Kung may career opportunity na promising pero kailangan mong pag-isipan ng mabuti, don't rush. At emotionally, may magandang reminder para sa'yo. You don't have to chase what genuinely wants to meet you halfway. The right connection will still require effort, but you shouldn't have to carry the entire connection alone. And for career, your strongest move this week is not proving yourself to everyone. It's knowing exactly what your time, energy, and skills are worth. Libra, para sa part na to, ginawa kong mas specific ang energy para sa OFW, senior citizens at single moms. Kung kabilang ka sa isa sa mga groups na to, pakinggan mo kung alin ang pinakamatindi ang resonance sa'yo. Kung OFW ka, may energy dito ng pagod na hindi mo masyadong ipinapakita sa ibang tao. You may be functioning normally, trabaho, responsibilities, calls, errands, but internally, parang gusto mo na magkaroon ng breathing room. This week, possible na magkaroon ng movement regarding sa work schedule, money, communication with family, or
something connected to your plans abroad. Kung may hinihintay kang approval, update, payment, document, schedule, or decision, may movement around that situation. Pero, wag mong i-pressure ang sarili mo na dapat mangyari agad. May isang bagay din na kailangan mong bantayan, overspending dahil homesick, stress, or feeling guilty toward family. Minsan kapag malayo ka sa pamilya, napapaisip ka na kailangan mong magbigay ng higit sa kaya mo para mapatunayan na ginagawa mo ang best mo. Libra ha, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para maging mabuting provider. At para naman sa senior citizens, hello po, kamusta po kayo dyan? Ang energy dito ay very much about comfort, routine, and support. This week po, mas importante ang regular meals, hydration, enough sleep, gentle movement kung appropriate at hindi pag-ignore ng symptoms. Kung may nararamdaman na paulit-ulit o hindi nawawala, mas mabuting ipasuri po ha kaysa hulaan lamang kung ano yun. May energy rin ng family involvement, someone checking on you, helping you, visiting, calling, or becoming more attentive. For those who are living alone po, don't hesitate to communicate when you need practical help. Hindi ka hinaan ng pagsabi ng kailangan ko ng tulong at kung may appointment, document, payment, government-related matter, or family responsibility na kailangang asikasuhin, double-check details and dates para maiwasan ang unnecessary stress. Single moms naman tayo, dito talagang ramdam ko ang ako muna ang gagawa energy. Parang sanay kang ikaw ang gumagawa ng paraan kapag may problema, pero this week may possibility na may situation involving child, household, expense, work, or family responsibility na kailangan mong i-balance. Possible rin na may financial expenses na hindi mo originally expected. Something for the home, child, transportation, school, food, or another practical responsibility. Don't panic ha mga Libras. Ang importanteng message dito is prioritize what is necessary first. Hindi mo kailangang ayusin lahat simultaneously. Kung may co-parent or family member na involved, make expectations clear, okay? Huwag umasa sa vague promises. Mas mabuti ang malinaw na usapan tungkol sa responsibility kaysa ikaw ang silently nag-a-adjust. And Libra, may isang emotional message para sa single moms. Hindi dahil kaya mong mag-isa, ibig sabihin, kailangan mong gawin lahat ng mag-isa, ha? You are allowed to receive support. You are allowed to rest. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ikahiya kung may araw na pagod ka. Ngayong linggo, may energy ng small but meaningful movements sa isang bagay na matagal mong inaasikaso. Hindi ko ito nakikita bilang instant overnight solution. Mas parang isang bagay na nagsisimulang gumalaw dahil may action, communication, or decision na ginawa. Kaya kung may hinihintay kang update, huwag puro paghihintay. Check what is actually within your control. For OFW, protect your money and energy. Senior citizen po, protect your health and routine. For single mom, protect your resources and emotional capacity. At para sa lahat ng Libra na nakikinig ngayon, hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Kapag ikaw na mismo ang nauubusan, this week, choose what is sustainable, not simply what is possible. Libra, bago natin tapusin ang reading na to, gusto kong iwan sa'yo yung pinaka-importanting guidance na nararamdaman ko para sa energy mo ngayong linggo. Una, huwag kang magdesisyon habang emotionally overwhelmed ka. Kapag pagod, disappointment, or frustrated tayo, minsan gusto nating gumawa agad ng malaking move para lang matapos na yung discomfort.
Pero Libra ha, hindi lahat ng uncomfortable situation kailangan resolbahan immediately. May mga bagay na mas magiging malinaw kapag binibigyan mo ng konting space. Sa money, maging intentional. Sa love, tignan ang consistency. Sa career, huwag mong i-underestimate ang value ng skills at effort mo. At sa personal life, huwag mong kalimutang may limitasyon din ng energy mo. May isang strong message din dito tungkol sa balance. Hindi mo kailangang piliin lagi between being strong and being soft. You can be both. Pwede kang maging independent pero tumanggap pa rin ng tulong. Pwede kang magmahal ng malalim pero may boundaries. Pwede kang maging generous pero marunong pa rin mag-save para sa sarili mo. At pwede kang magkaroon ng ambition ng hindi kailangang ubusin ng katawan mo. Libra, kung may situation ngayon na parang hindi pa gumagalaw sa speed na gusto mo, don't automatically assume na wala itong future. Pero at the same time, don't force something simply because you already invested so much time and emotion into it. Let people's action give you information. Hindi mo kailangang hulaan lahat. Hindi mo kailangang habulin ang clarity mula sa taong ayaw maging clear. At hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa taong hindi marunong makakita nito. For this week, your guidance is very simple. Choose peace without abandoning your goals. Choose patience without becoming passive. Choose love without abandoning yourself. And choose stability over temporary excitement. Kung may decision kang ginagawa ngayon, ask yourself, makakatulong ba ito sa future version of me or gusto ko lang mawala agad yung discomfort na nararamdaman ko ngayon? Malaking difference yun, Libra ha. At kung may bagay na kailangan mong ayusin this week, gawin mo one step at a time. Hindi mo kailangang makita agad ang buong picture. Sometimes one clear decision is enough to create movement. And Libra, maraming salamat sa panonood at sa pagtitiwala sa reading na to. At kung may message dito na tumama sa current situation mo, take what resonates and leave what doesn't. Hindi kailangang pilitin ang reading para mag-fit sa buhay mo. At kung gusto mong suportahan ang channel, you can like this video, subscribe, and leave a comment kung anong part ng reading ang pinaka-resonate sa'yo. At kung may Libra ka sa buhay mo na kailangang makarinig nito, you may share this reading with them. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga matagal nang nanonood, sa mga bagong viewers, at sa mga taong patuloy na sumusuporta sa channel. Maraming salamat po. This is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.